Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, walang impeachment trial kay VP Sara Duterte hanggang session break ayon kay Senate President Cheese Escudero. Termino ni PNP Chief Romel Francisco Marbil pinalawig ng 4 na buwan. 4 patay sa pagbagsak ng private plane sa Maguindanao del Sur. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Walang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte habang naka-session break ang Senado. Ito ang naging pahayag ni Senate President Francis Cheese Escudero. Ayon kay Escudero, hindi na-refer sa plenaryo ang articles of impeachment mula sa Kamara noong huling araw ng sesyon kaya sa Hunyo 2 pa ito formal na matatalakay. Ipinaliwanag niya na kailangang may sesyon ng Senado upang mag-convene ang impeachment court at manumpa ang mga hukom. Dagdag niya, hindi kailangang magmadali dahil 2 buwan pinag-aralan ng Kamara ang reklamo. Dagdag ng Senate President, kung may mangyayari mang aksyon, iyon ay sa Hunyo 2 matapos ang eleksyon, kasabay ng pagsabing nasa kamay ng mayorya ang desisyon kung may babaguhin sa impeachment rules. Pinalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 4 na buwan ang termino ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kahit umabot na siya sa retirement age na 56. Batay sa memorandum na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, inaprobahan ng Pangulo ang extension ng kanyang termino. Si Marbil, miyembro ng PMA Sambisig Class of 1991, ay naging ika-30 PNP Chief noong Abril 1, 2024. Bago ito, nagsilbi siyang Regional Director ng Police Regional Office 8 at Director ng Highway Patrol Group. Isinusulong niya ang modernisasyon ng law enforcement at pagpapalakas ng crime prevention. Patay ang 4 na katao sa pagbagsak ng isang private plane kahapon ng hapon sa Barangay Malatimon, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ayon kay Brigadier General Romeo Juan Macapas ng ProBar, inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga biktima. May saksing nagsabing nagpaikot-ikot sa ere ang eroplano bago bumagsak sa bukid. 2 biktima ay Caucasians na nakasuot ng asul at pulang t-shirt. Nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng aksidente habang ang retrieval operations ay umuusad para mabawi ang mga katawan at mahalagang bahagi ng eroplano. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita. Assalamualaikum, my dear brothers! Simula na ito ng paghilom ng bawat isa sa atin. Mukhang wala nang atrasan ng kasunduan ng MNLF at gobyerno. Sakit talaga ng ulo yung grupo ni John Jalani. Mas malakas ang person lang ngayon kumpara sa dati. Father, maraming salamat po at hinayaan niyong magmarcha ang aking anak. Sige po, kung ano pa may tutulong ko, sabihin niyo lang ha. Father, may dumating po na sulat para sa inyo. Anong laman ng sulat? You are so worth the sea scattered inside of you. Patutunayan namin mga mujahidin na walang kwenta yung pinaniniwalaan yung mga Kristiyano. Sumula kay ang Abu Sayyaf sa tumahubong kasinangkapan. May higit 50 hostages ang hawak ng Abu Sayyaf group sa ngayon. Sila mismo ang lumalabag sa turo ng Islam. Hayaan niyo po ba na sirain nila ang relihiyon natin? Lilipulin namin ang lahat ng mga Abu Sayyaf to end this bullshit violence. Alisin niyo lahat ng mga krus dito sa Basilan. Ngayon hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa amin. Basta, lagi natin bantayan ang isa't isa. Sasama siya. Kung makakasta kayo, paalam sa inyo tulog-tulog magkaw! Sorpresa to para sa mga parinta. Subukan mo magsabi ng hindi tama sa mga pres. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Saan yung magliligtas sa atin, Father?